Yung mga pambirang statement po na parang sa karet. Sino maniwala sa kanya? Ang ICC ay tuta ni Trillanes at Marcos. I can hire a gunman. Report ito ng DCRH. To kill the mistress. That is how. Sabi dito, Luke Cho Igit Moreno. Several DDS bloggers are now blaming Alvin and Torres for interview that exposed Inday Sara's incompetent. Bakit daw hindi brinif at walang script na binigay before the interview? PRD next week. Hindi ko alam kung saan nagsimula yung gano'n, pero definitely wala doon sa transcript. Baka hindi ninyo nag-deny si Sara. What an idiot talaga ito. In the middle of the issue of hiring a gunman to kill the president, ipapangalandakan niya gaano kadali. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Kumusta po, sabi ka mo, mga kababayan? Yung mga pambirang statement po na parang sa karet. Sino maniwala sa kanya? Ang ICC ay tuta ni Trillanes at Marcos. Tapos sabi ni Sara, I can hire a gunman for 5,000 pesos kung may mistress niya yung asawa ko. I can hire a gunman. Lalong tinahamag ni Sara yung sarili niya. So, kino-confirm lang niya mga kababayan na kayang-kaya niya na kumuha ng assassin as low as 5,000 para ipapatay yung kanyang asawa pag may mistress daw. So, confirm na kaya niyang ipapatay, yung capability niya na ipapatay yung ating Pangulong Bongbong, si Lisa Marcos at saka si Martin Romualdez ay talagang na-confirm with their statement ngayon. Kung kaya niya nga ipapatay yung asawa niya, anong rason hindi niya kayang ipapatay? Mga kababayan, si President Bongbong Marcos, di ba? Si Lisa, na hindi man niya kaano-ano at saka si Martin Romualdez. Sabi niya, ngayon ang viral na mga balita. Paano natin ipagtatanggol ito na taong ito? Tingnan, naka-action pa, sabi niya, I can hire a gunman. Report ito ng DCRH. To kill the mistress. That is how gun violence in the Philippines. 5,000 for a gunman, sabi dito ng DCRH. Credible at mga information. Sino nagpahamak nito? Yung mga organizer ng rally sa The Hague. Pinapahamak ninyo si Sara. Sabi ko sa inyo, hindi man kasi pwedeng advisean si Sara kasi matigas ang ulo. Walang pwedeng mag-advise kay Sara kasi sabi ko sa inyo, hindi na palaki ng tama. Kung ako ang PR man ni Sara, ang una kong gagawin, mga kababayan, para hindi mapahamak ang aking klaya, kukumbinsihin ko siya na magsailalim po sa psychiatric psychological examination. Iparehab ko muna. Ako sa inyo, unsolicited advice sa mga nagmamahal kay Sara Duterte. Ako kasi Kristiyano ako . Wala man akong personal na galit sa mga Duterte. Love thy enemy, sabi nga. At hindi ko man enemy yan mga Duterte. Hindi ko man hindi ko man kilala. Kung mahal ninyo si Sara, advisean ninyo ng tama. Si Sara po, kailangan niyang professional advice. Psychiatrist, psychologist. Kumbinsihin ninyo, dinidiin ni Sara, lalo niya nililibing, nilulubog ang kanyang sarili. Sa kakadaldal. Ito sabi dito ng Voice of Millennials. Any talk po about sa Paksilica na balak po ito? Sa issue ng Paksilica ito, sabi dito, Luke Cho Igit Moreno. Several DDS bloggers are now blaming Alvin and Torres for interview that exposed Inday Sara's incompetent. Bakit daw hindi brinif at walang script na binigay before the interview? Aminado si Igit Queen kung gaano kahina ang kokote ni Inday. Nagsisisihan sila. Ang dami kasi sa mga nakapaligid ni Sara Duterte na mga vloggers, nagmamagaling. Kanya-kanya. Nag-aaway-away nga kasi kanya-kanyang dikit kasi mga kababayan, ang purpose nila is views. Ang sarap kasing interviewin si Sara kasi daldal ng daldal na controversial na mga pronouncements. Gustong-gusto po ng mga vloggers ang mga controversial pronouncement. Ganon ang mga vloggers po. Di ibig sabihin na niya, Mr. Maravillas, pati kayo. Of course, pati ako. Sa mainstream, ganon po. Pero hindi naman po lahat. Kung may mga professional sa yung mga PR man, hindi pa paintulutan kahit yung mainstream po. Hindi pa paintulutan na ma-interview basta-basta yung politiko. Without orientation. Kahit yung presidente po. Kaya nga may press officer.
Bakit may press officer? May orientation muna yan. Anong sasabihin natin sa media? Na ito siya. Tapos, kung ako ang press secretary, kakausapin ko yung mainstream. O yung natin ngayon, ito lang. Ganun yan po. Huwag lalampas kasi hindi man yung presidente lahat pwedeng i-discuss ngayon. Dito lang tayo. Kung sa sesyon ng Congress at ng Sanggunian, out of topic ka. Huwag ka nang magtanong ng iba kasi yung presidente ang gustong i-discuss sa inyo ito tungkol sa Paksilika. O magtanong kayo ng tungkol sa Paksilika. Kung may mga additional kayo, idani nyo sa akin. Ganon yan eh. Pinifilter po. That is normal in any country in the world. That is normal. Kaya may press officer po. Lahat yan dapat naka-agenda na expose yung pagiging ignoramos. Kung gaano ka, katonto. Paksili. Sabi ni Cho Moreno, before interviewing someone, especially the Vice President, about a specific issue, it's the responsibility of the interviewer to provide enough context if it's clear the interviewee is unfamiliar with the particular question. Huwag ka dapat tatanong. Kung concern ka sa ini-interview mo, huwag ka basta magtatanong. Kahit kami, ganon, sa mainstream, may magpapa-interview sa amin, tatanungin, anong agenda mo? Ano yung gusto ninyong i-discuss? Ito po yung aming i-discuss tungkol sa Paksilika. So magtanong ka tungkol all about Paksilika. Kung hindi niya alam, di wag ka nang magtanong muna. Next time na natin pag-usapan po. May mga briefers before press conferences. Tama naman si Cho Moreno. This is to give everyone the necessary background and ensure informed answer. Pero yan ang mahirap, sabi ni Moreno. Cho Moreno. Kung ang nag-interview ay mas focus sa monetization than responsible journalism, instead of producing substantive content, they rely on out-of-context questions in manufactured moments for clicks and views. Proud pa, Diyos ko, pataka, bumbilya. O ngayon, PRAD next week. Hindi ko alam kung saan nagsimula yung ganon, pero definitely wala doon sa transcript. Baka hindi ninyo nag-deny si Sara na nagsabi siya na malapit nang lumabas, makalabas yung kanyang tatay. Next week niya. Iyon mismo yung sinabi niya last rally, yung sa London. Kaya yung ginawa ng mga DDS, tuwang-tuwa, nagpakalat ng balita na next week niya, uuwi na si Tatay Digong. Afterwards, nag-deny si Sara. Wala man yan yung sinabi ganyan. I-recorded, parang yung pagbanta niya sa ating Pangulo. Naulit na naman. Sabi ko sa inyo, may dual personality. Itong si Sara Duterte. Hindi siya aware, lumalabas, hindi siya aware sa mga pinagsasabi niya. O sinasadya niya para talagang i-confuse. Style niya para yung mga una niyang pagkakamali ay madali niya na sabihin. Hindi ko niya sinabi. Hiyawan. So susunod na linggo niya, hihintayin natin ang paglabas ni Tatay Digong. And afterwards, nagsabi siya, kasi nagkalat na, nag-viral, nalalabas na. Tuwang-tuwa yung mga DDS, siyempre, paniwala, galing kay Sara mismo. Paano hindi nila paniwalaan? O ito na ngayon sinabi ni Sara. Wala akong sinabi doon sa speech ko na lalabas sa PRAD next week. Wala man na niya akong sinabi na lalabas na next week. Pero kumalat na. Ngayon, biglang cambio si Sara. Hindi ko man na niya sinabi. O, tama kayo po. Kaya sabi po ni Atty. Carlo Ibanez, what an idiot talaga ito. In the middle of the issue of hiring a gunman to kill the president, ipapangalandakan niya gaano kadali mag-hire ng gunman. Pareho lang sila ng tatay niya. They are providing evidence against themselves. If I was the prosecution, I will introduce this as new evidence to prove her capacity to hire a killer. O, kita ninyo. Galing mismo, mga kababayan, kay Atty. Ibanez, isang rockstar lawyer. Yan ang reaction niya. It is a confirmation ng pattern ng behavior ni Sara Duterte na capable siya talaga. Kinonfirm niya. O ngayon, dito sa sinabi ni Sara na ang ICC daw tota ng Marcos at ni Trillanes, pag naniwala kayo dito, talagang may problema na kayo sa utak. Ang ICC ay tota ni Trillanes at Marcos. Saan kapulutin
paano nangyari? At papayag ba na maging tuta lang ni Trillanes at ng ating Pangulo yung ICC? Tinawag ni Vice President Sara Duterte na traidor sina President Bongbong Marcos at dating Senador Sonny Trillanes. Sinabi niya ito sa pagtitipon ng Duterte supporters sa labas ng International Criminal Court sa Netherlands ngayong Miyerkules, July 29. Sa kanyang talumpati, pinuna ni BP Sara ang naging papel ng Pangulo at ni Trillanes sa pagkaso at pag-aresto sa dating Pangulo. The ICC found Marcos, Trillanes in money in the Philippine case. Maleta ang pinag-usapan dito. Where is the justice all this? Sabi ni Sara. Nakikita ninyo yung connection ng issue sa maleta. Sa malamang talagang kampo niya ang nasa likod ng mga maleta para siraan yung ating Pangulo pati yung ICC. Ito ina-affirm niya. At with this statement ni Sara Duterte, hirap na hirap sigurado ngayon at kumakamot sa ulo yung ganyang mga abogado na nagtatanggol kay Digong sa ICC. Iakusa mo mismo yung ICC. Tapos asa ka pa. Tingin ninyo, favorable ang magiging desisyon. Sabi ko, nagwawala na si Sara Duterte. This is, desperation. Tama? Desperation. Nagwawala. Suicidal. This is political suicide, mga kababayan. To our respondent. First, release of President Duterte. There are three things in the Rome Statute that are to be considered before a release can be considered or granted to a respondent. First is that he is not a flight risk. Second is that he does not, will not, cannot obstruct the ongoing investigation. And third, he cannot continue to commit crimes under the ICC jurisdiction. You saw President Duterte being pushed, pulled outside of the room, pushed into a plane. Is that a person who is a flight risk? He cannot even walk 3 steps and fall to the ground. In fact, how many times has he slipped and hit his head in detention? No one can count anymore. And no one is talking about it. Because why? President Duterte is the Asian poster boy in answer to the attacks that ICC is only going after the black race. So, ang ginagawa ni Sara, ina-accuse niya na racist yung ICC. Ina-target lang yung mga blacks at sa tayo na lahing kayumanggi. Hindi kaya ng ICC. Ina-accuse niya si Putin, kasi white, Caucasian, hindi kaya si Trump, si powerful. Tayo lang yung kinakaya-kaya. Ina-accuse niya yung ICC. Very good. Tingin ninyo, magiging favorable ang mga magiging desisyon ng mga judges. Lalo ni Sara, mga kababayan, iniipit yung tatay niya. Kaya sigurado, hirap na hirap ngayon, bugado ng kanyang tatay. Paano sasawayin ang kanyang kliyente para maging favorable? Pero hindi man talaga magiging favorable, kaya siguro nagwawala na si Sara. Desperation po. This is a display. Manifestation of desperation. Di ba niya, tablay na natin. Anyway, hindi man tayo makakakuha ng favorable, laging denied yung mga desisyon laban sa atin. Paano hindi magiging denied? Kitang-kita, napakalakas ang ebidensya. Ang ebidensya laban sa tatay niya ay nandun mismo sa kanyang bibig. Yung kill na lahat recorded at inamin pa sa Quadcom. Yung Quadcom minutes ng hearing, malamang na-obtain na po ng ICC. Sinubmit na yun doon. May admission. Ako, mga kababayan, magsisimula ako sa paalala sa International Criminal Court na hindi nila pwedeng gamitin sa mga desisyon nila ang mga sinasabi natin patungkol sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ating mga actions of support kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At syempre, sa mga assessment at opinion natin. Dahil
walang nagbabawal sa Rome Statute na ipahayag natin ang ating mga nararamdaman. Very good. Ituloy ninyo. Ng kanil Very good. Ituloy lang ninyo ang ganyang mga rally. lang pinapalabas, nire-release publicly, ay pwedeng pag-usapan at pwedeng bigyan ng komento. Kaya lagi kong sinasabi, kapag ako ay tinatanong, ano ang tingin ko sa desisyon na nilabas ng ICC? Ang sinasabi ko lagi, walang basihan sa batas. Ano ba ang pinagbasihan nila? Libro ng isang tao na hindi mo naman alam kung ano ang kredibilidad? Suportan ng mga tao? Siyempre, dahil dating head of state yan, dating pangulo yan, minamahal yan ng marami. Siyempre, meron talaga tayong ipapakita na suporta. Ako, anak, kapamilya, siyempre, magagalit ako sa ginawa sa aking ama at sa isang Pilipino na ninakaw, kinuha, kinidnap doon sa Pilipinas para ihatid dyan sa ICC. So, patuloy lang ang inyong posisyon na yung ICC kidnapper at nakipagtulungan yung ating Pangulo sa pagkidnap. Ituloy lang ninyo. Magandang argumento yan. Siguradong favorable ang magiging desisyon ng ICC. Favorable sa mga victims. They are holding an 81-year-old who cannot make his own bed, who cannot even clean his own room, who has bed sores, who has so many. Oh my gosh. Bye. So, appealing to the emotions ng mga statement ni Sara na hinuholdan niya yung presidente na matanda na, ngayon may mga bed sores na, payat na, etc. Yan ang style ng speech ni Sara Duterte para datungan yung kanyang mga supporters na pinapalabas kaawa-awa yung kanyang tatay. Ignoring the fact, mga kababayan, na yung kanyang tatay buhay pa. Sabihin pang may bed sores siya at nakakulong 80 years old, mahina na at payat, pero at least siya binigyan ng due process of law. Di ba mga kababayan? Buhay na buhay, nakakulong sa magandang kulungan, hindi tulad ng mga kulungan dito na kung saan ikinulong mga kababayan si Laila de Lima na napakainit, mundi ka ng madisgrasya sa loob ng kulungan, di ba? Nang magkagulo. Yung nagrumble doon, munti ka na madisgrasya si Laila de Lima. Pero doon, complete amenities, facilities, may library, may sarili siyang doktor na tumitingin, malamig yung lugar, yung pagkain niya maayos. Despite the fact, mga kababayan, na yung nabiktima ng EJK sa drug war, 126 na mga bata, in close to 30,000 lahat yung namatay, walang due process, abo na sila lahat ngayon. Nakabaon na sa lupa, hindi nakakuha ng abogado, the best lawyers of their choice. Hindi tulad ni Digong, yung pinakang magagaling na abogado tulad ni Kaufman, ngayon pinalitan na si Kaufman kasi laging denied yung mga petition, but still the best lawyer defending the rights of the former President Digong. Buhay na buhay, alive na alive and kicking, while thousands of victims ng EJK, lahat na po kaluluwa. Kumubra ng maleta po. Ang nagpauso pala niyan, duffel bag, kampo ni Sara Duterte. Ito, lumabas kahapon po sa impeachment hearing, impeachment trial. Ang sabi diyan, ex-DepEd official used fire exit after 3 withdrawals totaling 112.5 million, sabi ng witness. Sa nakalakay, hindi sa maleta pero duffel bags, all cash mula sa Kaba ng Bayan. At sabi ng witness, mga kababayan, yung isa nito, ito si Ninita Camposano. Yung una si Violeta, branch manager ng Lambang. Sa 32 years ko niya sa banking industry, ngayon lang ako naka-witness ng pag-withdraw ng cash. Isang withdrawan, 125 million. 3 beses nag-withdraw, 500 million quarterly. Wini-withdraw cash. Nilalagay sa mga bags. At first time niya, 32 years. Tinanong siya ni Erwin Tulfo, ano niya tingin mo sa withdrawal? Unusual niya. Oo niya, unusual. Tapos sabay tayo ni Cayetano, the defense senator. Hindi ko niya unusual, illegal yung pagkobra. Hindi man sinabi po
ng witness na illegal yung pagkobra. Walang illegal sa pagkobra. Unusual nga lang, ang illegal yung paggasto. Yun ang kini-question kasi yung mga beneficiaries, puro mga chichirya. Si Mary Grace Piatos, si Pampano, pati isda naging beneficiary. Testifying at the ongoing impeachment trial of Vice President Sara Duterte, former Land Bank DepEd Branch Manager Ninita Camposano said, former DepEd Special Disbursing Officer SDO Edward Fajarda encashed 3 checks worth 37.5 million pesos each at the branch on February 22, April 26, and July 13, 2023. Camposano was the second bank official presented by the House Prosecution. Napakakas ng kaso. Kaya nangangamote po yung defense. Hirap na hirap. Kaya yung mga defense senators po to the rescue ni Sara Duterte. Camposano was the second land bank official presented by the House Prosecution Panel kahapon as a witness for Article 1 of the Articles of Impeachment against Duterte. Article 1 alleges that Duterte committed culpable violation of the 1987 Constitution, graft in corruption, and betrayal of public trust in connection with the alleged misuse of 612.5 million confidential fund. Quarterly po yung withdraw. That is unusual kasi dapat ang confidential funds po, kung may pangangailangan lang, emergency yan eh. Hindi yung withdrawin mo quarterly. Ano na discover? Sabi dito, mga ebidensya na yung nagsasalita. Ano ang lumabas tungkol sa confidential funds? Ito ang malagang natuklasan mula sa mga cheque at testimonya ng mga saksi. Una, lahat ng cheque in-encash. Walang diniposito sa bangko. Sinadya para walang bakas, walang money trail po, o paper trail sa pag-dispose. Yung pagkobra, siyempre may money trail. Utak sindikato po. Ang utak sindikato, ganon, cash transaction palagi. Pangalawa, quarterly ang labas ng pera. Hindi as needed. Dapat as needed ang pag-release. Pag kailangan magre-release. Bakit quarterly? Parang regular na budget, hindi pang biglaang operasyon. Kasi ang confidential funds po, ginagamit biglaan. Halimbawa, may mga terrorists. Hindi nga nila trabaho yan. Biglaan siya ang necessity ng confidential. Ito quarterly yung release. Pangatlo, coordinated effort. May mga tumutulong para sa maingkas agad ang mga cheque. Sino ang nag-utos? Cash Division, hindi SDOs ng DepEd at OBP ang tumawag ng maaga at may alam na ingkas na ang cheque. Si Acosta ay sinasamahan ng OBP Assistant Chief of Staff. Sa OBP, 2 tao lang ang may otoridad para mag-utos kay Ortonio. Si Sulaika, si Pac Sulaika Lopez. Si Sulaika, yung Chief of Staff ni Sara, na yung nang ma-detain po sa Congress, yun ang dahilan kung bakit nagwala si Sara, binantaan yung ating Pangulo. Yun nag-press con siya online. Si Sulaika at ang BP ang otorisado. Pang-apat, tanging mga taong dinala mula Davao ng BP ang pinagkakatiwalaan sa encashment. Walang kilalang background o training sa surveillance o lehitimong confidential operations. Ang tanging kwalifikasyon, obedience kay Sara. Dapat obedient ka. Walang tanong-tanong. Basta tinutusan, gawin mo. Kung hindi ito ligtas at lehitimo, bakit sinadyang walang bakas? Yan ang tanong. Sabi dito, Camposano was the second land bank official presented by the House Prosecution Panel kahapon as witness. Si Camposano previously managed the land bank branch that served as the depository bank ng DepEd. Central office in Pasig City with the 3 checks withdrawn in encash. Earlier, defense lawyer Michael Poe had stipulated to the existence, authenticity, and other details of the checks. Kapag natapos na po ang proseso ng pag-validate ng cheque, pag-approve, tatawagin namin si Fajarda sa backroom. Doon i-release ang cash withdrawal, sabi ni Camposano. Camposano said she and bank teller would assist Fajarda in the backroom. Ilalagay na ni Mr. Fajarda, dala niya yung bag at lalabas sila sa fire exit na sa may backdoor namin. Opposite na. Paglabas po nila sa fire exit, hindi na po namin sila nakikita.
Lumalabas po sila sa fire exit dahil ang land bank ay nakadikit sa DepEd compound. Hindi po ba lumabas siya dahil safer dahil sa loob na siya ng DepEd? Tama po ba? Sabi ni POA. Camposano answered in the affirmative. So yun mga kababayan ang galawang sindikato o ngayon. Sabi dito sa balita, witness testimony on OBP's unusual bank withdrawal mirrors a statement of Duterte's alleged bagman. Consistent po siya, mga kababayan, sa naging testimony ni Ramil Madriaga, yung dating aide daw ito ni Sara Duterte. Basahin ko sa inyo ang balitang ito. Violeta Constantino of Land Bank Sio Boulevard Branch testified before the Senate Impeachment Court na nagsabing unusual niya. She said that while cash withdrawals of more than 500,000 were seen as generally suspicious transactions, the withdrawal went through as all required documentation were presented in the account had sufficient funds. Sabi mga kababayan niya. House Prosecution spokesperson Robert Barbers noted the consistency in striking coincidence between the testimonies of Constantino and Ramil Madriaga. It is also remarkable that the testimony of Ramil Madriaga that of our first witness aligned. Kita ninyo? Kaya napakalakas po ng kaso laban kay Sara Duterte. So, lumalabas na yung consistency. So again, there's a striking coincidence. Perhaps, we may call it that this type of information was shared by our bank manager today and was also shared by Ramil Madriaga back in April when he appeared before Congress, sabi po niya. Kaya nangyari mga kabayan, sabi dito sa balita, more than perfect, Prosecutor Chua gets 11/10 grade in impeachment trial. Bombastic mga kababayan yung naging presentation ni Joel Chua. Ang lakas ng kaso talaga. Lead Prosecutor Gervil Luistro praises Representative Joel Chua's first direct examination in Vice President Sara Duterte's impeachment trial, giving him an 11/10 rating. Chua elicits testimony from two retired land bank managers on the OBP and DepEd's 612.5 million cash withdrawals and encashments. Lawmakers are commended for adapting to litigation rules, with Majority Leader Sandro Marcos earlier lauding the prosecution's team. Brilliant performance. Brilliant po. Kaya hirap na hirap yung defense. Kaya nakita ninyo naman kung paano sumaklolo yung mga defense senator. Yun ang tawag na natin dito sa mga DDS senators kasi yun naman talaga po ginagawa nila. Sumama na sa defense team. Ito, idagdag ko na din. Sabi rito, Senator Judge Raffy Tulfo pinuna ang witness dahil sa hindi sigurado sa mga sagot nito. Hindi napigilan ni Senator Judge Raffy Tulfo na punahin ang witness na si Violeta Constantino dahil hindi nito siguradong sagot tungkol sa bag na dala ng mga staff ng Office of the Vice President nung sila ay nag-ingkas ng pera. Sa kanyang pagtatanong, binanggit ni Tulfo na nasa 1 kilo ang bigat ng 1 milyong piso. Kaya't gusto nitong malaman kung ilan bang bag ang ginamit para magkasya ang 125 million na iningkas ng OBP. Ngunit tila hindi kontento si Tulfo na tila hindi siguradong sagot ni Constantino. Dapat you should be precise kasi we're talking of impeachment of the Vice President dito. Hindi naman yon parang kalkulasyon lamang ay as much as possible. So ilang duffel bag po ulit? Mga 3 to 4 bags po yung ginamit daw na lalagyan ng pera. Kaya sabi ni Barbers, consistent niya doon sa statement ni Ramil Madriaga. Duffel bags din yung ginamit at kinakarga sa van. Kung hindi sa kotse, sa pag-deliver, yun, diniliver. At yung 125 million, ano sabi ni Ramil Madriaga, hindi 11 days ginasto. Less than 24 hours dinispose nila. Doon na yan tutugma mga kababayan sa kwento ni Ramil Madriaga. After siguro kobrahin sa bangko, sa land bank, ang nag-distribute na si Ramil Madriaga. 18 hours lang, ubos yung 125 million. Yon ang susunod na kabanata mga kababayan na ating susubaybayan. And expect, because of this confidential funds na discussion ngayon, Article 1, lalo na maglalabas si Sara Duterte ng mga kahindik-hindik na mga pronouncement
doon sa Dahig. 15 days siya doon para i-distract po tayo. Tulad ng pagsabi niya, mga kababayan, na si Trillanes at si Bongbong Marcos ang sinusunod. Tuta daw yung ICC. Tuta ni Trillanes at saka ni Bongbong Marcos. Kapani-paniwala. Pag sinabi ni Sara, maniwala kayo. Breaking news. Breaking news. Sabi dito, nagbigay na ng authorization sa BIR si President Bongbong Marcos para mag-comply sa subpena ng mga tax records ni Sara Duterte na pilit hinaharang ng kampo ni Vice Presidente. Kailangan kasi yung authorization. Nagbigay na po o tapos na. Talagang mag-iingay si Sara, mga kababayan, ng todo-todo para i-distract yung atensyon natin dito sa pagbusisi ng BIR records niya. Bank records and BIR records. So ang advice ko sa inyo mga kababayan, focus lang tayo sa pagsubaybay sa impeachment trial para may mabuo tayo na tamang konklusyon, tamang judgment. Huwag pa di-distract sa mga kung ano-anong pronouncement ni Sara Duterte. Kaya ako, ang ginagawa ko mga kababayan, agad nating binabasag yung mga pag-iingay na walang kakwenta-kwenta. Tulong-tulong po tayo. Ayan man lang po. Matagal na tayo. Bye-bye. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.